Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 3 araw na pong nakasadsad sa below minimum operating level ang tubig sa Angat Dam Reservoir. Ibig sabihin po niyan, mababa na ang level kaya prioridad na ang tubig gripo kaysa patubig para sa mga pananim. Kaya naman magkakasana ng cloud seeding o artificial na pagpapaulan ng MWSS habang ang mga katutubo nag-rain dance na. Nakatutok si Cedric Castillo. Hindi lamang sa kalikasan at sa siyensya, kundi pati na rin daw sa kultura at paniniwala. Umaasa ang mga eksperto para sa sapat na dami ng tubig sa Angat Reservoir sa Bulacan. Kanina, nag-rain dance ang mga katutubong Dubagat Remontado bilang bahagi ng ritual para hilinging bumuhos ang ulan. Po ay nagtatanim. Ayun, kung ang tanim po namin na hindi na inuulan, yung iba ay namamatay. Kaya kailangan, importante talaga yung ulan. Karamihan sa amin na ay nalilimutan na yung talagang gawain doon sa ganoong tradisyon ng mga katutubo. Isa po siya sa mga weather modification program ng MWSS, ang rain dance, saka ang cloud seeding operation. So, hindi lang po tayo science-based, it's a cultural and traditional based din po tayo. Sa panig naman ng siyensya, ayon sa MWSS, nakakasana ang cloud seeding operations o yung artificial na pagpapaulan. Tsumetsempo lamang daw ang mga eksperto ng tamang panahon kung kailan makapal ang ulap. Sa pinakahuling monitoring ng MWSS, nasa 179-meter level na ang tubig sa Angat Reservoir, mas mababa sa minimum operating level na 180 meters. Sa ganitong sitwasyon, mas binibigyang prioridad ang pag-supply ng tubig sa domestic consumers ng Metro Manila kaysa irigasyon sa mga taniman. Ang itsura ngayon ng Angat, malayong-malayo na sa kuha ng GMA Integrated News nito lamang Abril. Kitang-kita kung gaano kalaki ang ibinaba ng tubig sa loob lang ng mahigit 2 buwan. At nang puntahan ko ang spillway na bahagi ng dam, halos tuyo na ang bahagi malapit sa concrete structure. Samantalang mataas pa ang tubig dyan noong Abril lamang. Malayo na rin ang level ng tubig sa reservoir kung ikukumpara sa level nito noong Abril na halos nasa markang 200 meters pa. Ang tinitingnan po nating elevation sa ngayon, ang lowest po is nasa around 176 to 177 meters. Kasi based from the historical level naman po ng Angat at based din po sa mga projection po natin ay pataas na po yung elevation ng Angat by this time po. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 Oras. At para nga makatipid ng tubig mula sa reservoir ng Angat Dam, binawasan na ang alokasyon sa tubig gripo. Hanggang 11 oras na water interruption po kada araw ang ikakasa ng Maynilad simula sa Miyerkules. Nakatutok si Dano Tingkungko. Wala na sa ayos sa mga drum at balde sa tindahang ito sa Divisoria sa Maynila, lalo't tuloy-tuloy ang bili at order sa mga ito. Kailangan nila mag-ipon ng tubig. Pag in-announce na walang tubig, dagsa ang bili dito. 2 araw na lang kasi bago ang itinakdang water interruption ng Maynilad. Alas 7 ng gabi yan hanggang alas 4 ng madaling araw sa ilang lugar, habang hanggang alas 6 ng umaga sa iba pa. Kabilang sa apektado ang ilang sineserbisyohan sa Caloocan, Malabon, Valenzuela, Navotas, Quezon City at Maynila. Abangan daw ang mga post ng Maynilad sa partikular na schedule ng interruption sa inyong lugar. Yung interruption schedule na pinost po namin ay yun po yung oras talaga na mawawalan lang sila ng tubig. Ang water interruption ay dahil sa pagbaba ng alokasyon ng MWSS sa 48 cubic meters per second na lang bilang pagtitipid ng tubig sa Angat Reservoir na bumaba na sa minimum operating level. Kesa naman daw dumating ang panahong wala talagang tubig. Iniiwasan namin mangyari na merong single customer na 24 hours siyang walang tubig para po meron pa rin pong pagkakataon na maipon ng ating mga customers yung required volume of water nila for consumption for the day. Sa lagay na yan, nadagdagan na ang supply ng tubig ng mga supply augmentation project. Kaya raw mas konti ang tatamaan at hindi aabot sa hanggang 12 oras ang water interruption kumpara nitong Abril. Patuloy pa rin po yung aming
mga augmentation projects. Nandyan po yung pagre-reactivate ng ating mga deep wells. Hindi pa raw masabi ng Maynilad kung hanggang kailan magtatagal ang gabi-gabing water interruption. Ang mga customer ng Manila Water naman, 24 oras pa rin ang serbisyo ng tubig, maliban na lang kung merong scheduled maintenance o repair sa lugar. Para sa GMA Integrated News, Dana Tingkungko, nakatutok 24 oras. Mabilis na biyahe panai ang inaasahan pagtapos ng Metro Manila Subway Project. Pero kumusta na ba ang proyekto? May gawa ng bahagi ng tunnel at napasok yan ng GMA Integrated News. Panoorin sa pagtutok ni Joseph Moro. Ito ang unang pasilip ng Transportation Department sa ginagawang Metro Manila Subway Project simula na magbutas nitong Enero ang mga tunnel boring machine. Kita na ang itsura ng southbound lane tunnel na nasa 200 meters na ang nagagawa mula sa Valenzuela Depot. Ngayong buwan naman sinimula ng pagbutas ng northbound lane. Makapal ang concrete segments na nagsisilbing dingding ng tunnel. Those segments is all automatically installed by segmento erection unit. Ito na yung nabubungkal ng tunnel boring machine ng Metro Manila Subway at ganito yung makikita nyo na mga tunnel kapag nabuo na yung subway. Ito yung mga segments na kapag binungkal, tinatapal at paninigurado ng DOTR at ng contractor ng proyekto, hindi naman daw babaha kapag halimbawa may mga ulan. Katulad daw sa Japan ang ginagawang subway. Yung entry natin siya ay maliit lang, tapos meron siyang gate doon, sarado yon. Airtight, di tayo babahain sapagkat elevated ang gate natin. Kahit laban sa lindol ay ginamitan ng teknolohiyang Hapon ang subway. Mahigit 33 kilometro ang kabuuan ng proyekto na may 17 istasyon mula sa Valenzuela City hanggang sa Bikutan sa Parañaque. Sa unang bahagi mula sa Valenzuela hanggang sa North Avenue Station sa Quezon City, nasa 200 metro na ang nabubutas. Ang susunod na estasyon na tutumbukin nito ay sa Quirino Highway na sa Disyembre sisimulang butasin. Lampas kalahating milyong mga pasahero makikinabang sa subway project na magpapaikli ng biyahe mula Valenzuela pa Naiya mula mahigit 1 oras sa mahigit 40 minutes na lamang. Makakabawas din ito ng traffic sa mga daraan ng lugar. Konektado rin ang subway sa MRT, LRT at maging ang ginagawa pa ring North-South Commuter Railway. Kahit yung mga papuntang Baclaran, yung papuntang Calamba because it connects to the NSCR. 2029, inaasahang matatapos ang subway project na posibleng maningil ng 22 pesos na boarding fare at 2 pisong dagdag sa kada kilometrong biyahe base sa unang pag-aaral noong 2017. Pagtitiyak ng DOTR hindi mababalam at mapapabayaan ang tinatayang 400 bilyong pisong proyekto. Japan contractor being supervised by Japan consultants. In other projects being supervised by ADB. We are committed to complete this project. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Good news at bad news naman, may kaltas presyo sa gasolina at dagdag presyo sa diesel simula po bukas. May bawas sigil naman ang Meralco ngayong Hulyo. Kung magkano, alamin sa pagtutok ni Mariz Umali. Disconnection notice mula sa Meralco ang bumungad kay Melissa nitong buwan ng Hunyo. Hirap kasi siyang bunuin ang electric bill na umabot ng mahigit 10,000 piso dahil halos wala ng patayan ang kanilang ventilador, ref, chest freezer at iba pang appliances sa bahay at karinderya. Pagka yung use na use yung mga gamit natin na electricity, talagang mag-uuhori ka kasi tataas yan matik po yun Pero ang Meralco may dalang good news sa mga consumer nito ngayong buwan ng Hulyo. Magtatapyas kasi sila ng 72 centavos sa kada kilowatt-hour na konsumo. There is a significant net adjustment or reduction in the cost of electricity for a 200 kilowatt-hour user. Typical po ito, 144 pesos. Ang bawas singil ay dulot daw ng mas mababang generation charge na nasa 64 centavos kada kilowatt-hour. Nabawasan din ng 2 pesos and 66 centavos kada kilowatt-hour ang singil sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM dahil sa mas mababang demand pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Bumaba rin ang mga singil mula sa mga Power Supply Agreement, Independent Power Producer, pati ang transmission line at iba pang bill component kagaya ng buwis at subsidiya. Nakatulong din daw ang paglakas ng piso kontra dolyar. At nananatiling suspendido hanggang Agosto 2023 ang koleksyon ng feed-in tariff allowance o FIT-all
sa bisa ng ERC resolution na nagpapaliban ng paniningil nito para sa karagdagang 6 na buwan simula noong Marso 2023. Ang tanong, hanggang kailan matatamasa ang ganitong mas mababang singil sa kuryente, lalo't nagsisimula ng maranasan ang epekto ng El Nino. Katunayan, naranasan na raw natin noong 1 linggo ang pagtaas ng temperatura at naabot din ang peak demand sa Luzon. Maapektuhan ba nito ang supply at presyo ng kuryente sa mga susunod na buwan? But so far, the supply has been sufficient. We have not seen any indications that there are yellow or red alerts forthcoming. So hopefully, power prices in the market will continue to be moderated. Yung nakita din namin, because of the reduction in global crude oil prices, we may see another reduction also in malampaya prices this coming July to be reflected in the August generation charge. Maging ang mga produktong petrolyo ay nag-abiso ng tapya sa presyo ng gasolina ng 20 centavos kada litro simula alas 6 ng umaga bukas. Habang magtataas naman ng 75 centavos kada litro ang diesel. Magtataas din ng 50 centavos kada litro ang kerosene ng Caltex Philippines. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Good news sa mga OFW, may binubuo ng app para hindi maubos ang oras ninyo para sa pagkuha ng Overseas Employment Certificate. Pagkatapos, hindi na kailangan ng printout niyan at posible pa yung maging libre. Nakatutok si Mark Salazar. Sabi ng Department of Migrant Workers, hindi naman palaging ganito. Pero kanina, napakahaba ng pila ng mga OFW na kumukuha ng Overseas Employment Certificate o OEC. Nakapila na doon sa dulo, wala namang kaano. Dumating ng reporter, nag-ayos na kayo. Yung perennial nilang reklamo, yung mahaba ang pila sa OEC, tapos nagbabakasyon sila dito, yun pa iniintindi nila. Actually, may online portal naman ngayon para magproseso ng OEC. Kaso ang hirap daw i-access kapag mahina ang internet sa lugar mo. Ang directive ng Pangulo, our OFWs deserve a much easier journey. Dapat libre, easy ma-access ng ating mga kababayan. Kaya bilang kapalit ng lumang online portal, gumawa na ang DMW ng OFW Pass app na pwedeng i-download sa inyong smartphone. Approved na raw ito ng ipakita sa Pangulo, pero kailangan munang i-certify na cyberligtas ng Department of Information and Communications Technology. Ang bili ng Pangulo, libre na dapat ang 100 pesos na binabayaran sa OEC, na hindi raw dapat kailangan kunin kada uwi sa Pilipinas. Pero kapag nalibre na ang OEC ng mga land-based OFWs, 250 million pesos kada taon ang mawawala sa National Treasury. Ayos na raw yan dahil barya lang kumpara sa kontribusyon ng mga OFW sa ekonomiya. Sabi naman ng Department of Finance, nasa jurisdiction din naman daw namin yon. And kung mapapagaan din naman daw for our OFWs, in short, walang objection. Humihirit din tuloy ang ilang seaman. Baka naman daw pwedeng ilibre din ang 600 pesos na binabayaran nila sa Seaman Identification and Record Book. Mahirap pa rin. Katulad, tataas yung dollar. Ganun pa rin, may inflation rate. Mahal pa rin yung bilihin. Katulad sa akin, kadete pa lang ko, yung allowance ko. Wala akong salary, allowance lang. $550. Bawasan pa ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Marina ang ahensyang may poder sa mga seaman. Pero tamang OFW rin naman ang seaman, kaya pag-aaralan din daw ito ng DMW. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Bukod sa supply ng tubig at sa agrikultura, sanga-sangang problema rin daw ang pwedeng idulot ng El Nino sa kalusugan ng mga Pilipino. Ang mga paalala ng Health Department, tinutukan ni Lay Alves. Dahil walang sariling linya ng tubig, umiigib lang sa kapitbahay si Estrella. Pag walang pasok sa trabaho, dinadamihan na raw niya ang iniimbak niyang tubig. Para di po siya agad maubos kasi po pinanglaba ko po at saka pinandilig ng halaman. Sinigurado ko po na may takip po sila lahat para di po sila pamugaran ng lamok.
Nitong nakaraang linggo sa Ilocos Sur, sama-sama namang naglinis ang mga barangay bilang bahagi ng kampanya kontra dengue. Ang Department of Health nagbabalang posibleng tumaas pa ang mga kaso ng dengue, gaya ng magka-outbreak noong 1998 na isa ring El Nino year. Pag El Nino kasi, ang tendency ng mga tao ay mag-igib ng tubig. So marami tayong water containers na yun ang magiging breeding places ng mga lamok. Posible rin daw ang pagtaas ng mga kaso ng diarrhea at cholera. Ang tendency ng mga tao ay kumuha ng tubig na maaaring hindi safe yung water source po nila. So contaminated water supply. So babantayan din po yan ng kagwanan ng kalusugan. Maaari rin daw tumaas ang mga kaso ng heat stroke at dehydration dahil sa matinding init, gayon din ng malnutrition. Pag may drought, mahina ang food production. So ang problema natin yung aming mga nutrition sensitive population. So ito yung mga batang nasa moderate to severe malnutrition. Pero dahil may pag-uulan din, mag-ingat din daw sa iba pang waterborne diseases, influenza at leptospirosis. Abril pa lang nag-abiso na ang DOH sa health facilities sa posibleng pagtaas ng mga kaso nito. Kasabay ng paalalang tiyakin ang sapat na water supply para di maantala ang kanilang serbisyo. Weather affects health. This is going to be a dry El Nino. So if that means we're handling diseases that lead with drought. Para iwas heat stroke, paalala ng DOH na palagi ang uminom ng tubig at iwasan ang paglabas at masyadong nakakapagod na aktibidad pagkainitan ng araw. Magsuot din ng preskong damit. Para iwas dengue at waterborne diseases, siguraduhin naman daw na nakatakip ang mga nakaimbak na tubig, maglinis ng paligid, tiyakin ding malinis ang inuming tubig at palagi ang maghugas ng kamay. Para sa GMA Integrated News, Lay Alviz, nakatutok, 24 oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Best weekend ever ang dapat ninyong i-look forward dito sa GMA Network ngayong July. Dahil yan sa pagsisimula ng pinakamalaking talent show competition na Battle of the Judges, kung saan bukod sa amazing Pinoy talents, kaabang-abang din ang pasiklaban ng 4 celebrity judges. Makichika kay Aubrey Carampez. Hindi lang tagisan ng world-class talents, kundi bakbakan din ng 4 na judges ang dapat abangan sa newest Ultimate Talent Competition ng Kapuso Network na Battle of the Judges. Hosted by Asia's multimedia star Alden Richards, na very proud na ang GMA Network ang kauna-unahang magpapalabas ng Battle of the Judges sa Asia. Nakakilabot siya. And you should watch this starting July 15, yung opening namin. Walang performances, just camera movements, how the stage was showcased, how the judge was introduced. Dito sa Ultimate Talent Competition. Sa Battle of the Judges, bawat judge bumuo ng 6 na performers at diskarte nila kung sino sa kanilang squad ang lalaban sa pambato naman ng ibang judges. Sa press conference, tila nagkaroon na ng preview ang mga miyembro ng media sa balitaktakan ng mga celebrity judge na makikipaglaban para sa kanilang talents. I'd like to be open to things I don't expect, things I know, things I like, things I don't like. But in the end, lahat ng ito dapat makapagturo sa akin bilang isang manager, bilang isang host, bilang isang miyembro ng entertainment industry. I know how it feels like to start from the bottom and be a contestant myself. And so, ngayon lang ako nagkaroon ng confidence dahil alam ko it will change somebody's life. At ito yung pagkakataon ko to give back all my knowledge, all my experiences. I want to be known as a competitive judge but also as a compassionate judge. Kasi I believe na kahit hindi members ng squad ko, everyone should be given a chance to shine. And pero even if ganyan na nga, may the best judge win. Kanina naman sa Fast Talk with Boy Abunda,
Sinabi ni Attorney Annette na kung noon pa lang ay nalaman na niya na magiging fun experience ang maging judge, ay siya mismo ang magpipresenta. At kung may hindi man daw mapili na contestant for the next round, ay pinapakuha na niya ang number para sa Sparkle. Di naman nakadalo sa press conference ng Battle of the Judges si Judge Jose Manalo na isa raw sa mga judge na dapat pangilagan. Siya ang powerhouse comedian, nakakatawa man pero seryoso raw makipaglaban. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Mga kapuso, ang maghahatid po ng lagay ng panahon ngayong gabi, ang weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center na mula umaga pa lang ay nagbabalita na. Walang iba kundi si Anjo Pertiera. Magandang gabi sa iyo, Anjo. Magandang gabi at maraming salamat, Miss Vicky. Magandang gabi mga kapuso. May grupo ng kaulapan na minomonitor ang pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nasa silangang bahagi po yan ng bansa. Hindi inaalis ng pag-asa ang posibilidad na maging low pressure area ito. Patuloy na tumutok sa magiging pagbabago sa mga susunod na araw. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin at localized thunderstorms ang magpapaulan sa bahagi ng bansa. Ayon sa pag-asa. Base naman sa datos ng Metro Weather, mataas po ang tsansa ng ulan bukas ng hapon sa Luzon. Asahan yan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Kasama po dyan ang Calabarzon, Mimaropa at ang Bicol Region. May malalakas na ulan kaya maghanda sa banta ng baha o kaya naman pagguho ng lupa. Sa hapon din makakaranas ng ulan sa Western Visayas, gayon din po sa Samar at Leyte provinces. Samantala, may heavy to intense rains naman po sa Panay Island. Posible rin po ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Cebu at ng Bohol. May pag-ulan din sa malaking bahagi ng Mindanao area. Matitindi ang ulan sa ilang lugar, gaya po ng Zamboanga Peninsula at saka ng Bukidnon. Bahagya namang mababawasan ng ulan pagsapit ng gabi. Para po sa mga kapuso natin sa Metro Manila, mataas po ang tsansa ng ulan sa hapon at posibleng magpatuloy hanggang gabi. Samantala, nitong weekend na mataan sa Iloilo City ang makulay na langit sa likod ng mga ulap. Iridescent clouds ang tawag dyan ayon sa pag-asa. Nangyayari daw ito kapag tumatama ang sinag ng araw sa ice crystals ng maninipis at matataas na ulap. Dahil sa diffraction o pagkalat ng light rays, lumalabas ang mga kulay ng baghari o ng rainbow. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Anjo Pertiera. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Mga kapuso, hindi lang iginapang sa pag-aaral, kundi ipinagmarcha rin ng isang ina ang kanyang anak na hindi na umabot sa pagtatapos dahil po sa isang pagsubok. Isa lang yan sa mga kwentong magkakatid ng inspirasyon, pero kukurot sa inyong puso sa pagtutok ni Oscar Oida. Hanggang sa edad na 64 anyos, hindi sinukuan ni Shirley Yana Barberan ang pangarap. Kanina, emosyonal niyang tinanggap ang diploma sa kursong Bachelor of Science in Office Administration sa pagtatapos ng City University of Pasay sa PICC. I had a vision in life that I'll be one of my sisters, of my siblings that having a diploma. For that was the dream of our mother. 2 years ago, halos imposible na raw ito nang ma-intensive care unit sila ng kanyang asawa dahil sa COVID. Nakasurvive siya pero hindi ang kabiyak. Pero di raw pinanghinaan si Nanay Shirley. There are a lot of barriers, lot of heartaches, down and ups, but then I have to pursue. Double blessing naman ang pagtatapos na ito para kay Elizabeth de la Cruz na nagmarcha kasama ang di pa naisilang na anak. Si Elizabeth kasi 7 buwan nang nagbubuntis. Kailangan may tiyaga ka talaga sa pag-aaral. Pag-aaral at the same time nagtatrabaho ka para maabot mo yung pangarap mo. Ang wish daw niya sa ipinagbubuntis, sana marating niya din yung journey na to na narating ng mama niya. Pangarap din sana yan ng ina para naman kay Rufa May Gurabil. Pero hindi na siya umabot sa graduation matapos pumanaw sa thyroid cancer nito lang Sabado sa edad na 23. Tanging litrato niya ang nakamarcha habang bitbit ng kanyang ina at nakababatang kapatid. Masaya po na malungkot kasi dapat siya ang nandito. Pangarap kasi niya nasa ospital pa siya ano siya dito
Kasi Leadership Award goes sila daw yung pinakamunang makapag dito na mag-graduate sa PICC, sabi niya. Sabi ko, saan ba yan na? Basta mama, makapunta ka dyan. Sabi lang niya sa akin. Bukod sa maging abogado, wala raw ibang inasam sa buhay si Rufa May kundi ang mabigyan sila ng magandang buhay. Masakit po sa akin kasi pinagsikapan niya yun. Kahit na may sakit siya, nag-aaral pa rin siya. Sabi niya, yan mo mama, pag ako nakapagtapos, una ko pong kunin yung titirahan natin para hindi na tayo palayasin. Ate, maraming salamat po talaga sa mga bagay na ibinibigay mo sa amin. Masipag at mabait kahit sa kanyang mga kaklase. Kaya kahit wala rito, nananatiling buhay sa kanila ang mga alaala ni Rufa May. Rufa, graduate na tayo! Graduate na tayo! Imamarcha ka namin! Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Ininspeksyon na po ng House Secretary General ang ilang pagbabagong gagawin para sa pangalawang State of the Nation address ng Pangulo. At isa sa mga mambabatas ang hindi po imbitado. Nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Sa halip na printed na litrato ng mga kongresista, LED billboard na ang sasalubong sa mga papasok sa session hall ng Batasan sa darating na State of the Nation address ng Pangulo. Ininspeksyon na yan ng House Secretary General. Filipiniana is the general motif. Of course, we will have the red carpet for our guests, our senators, our congressmen, congresswomen, both South Lobby and North Lobby. Bago makapasok, kailangang magpakita ng COVID vaccination card o certificate at magpa-temperature check. Kung mataas ang temperatura o may ibang COVID symptoms, kailangan magpa-antigen test. Kung wala namang bakuna kontra COVID, RT-PCR test naman. Ngayong linggo, ipapamahagi ang mga imbitasyon. Mahigit 2,000 ang pwedeng umupo sa Batasan. Pwede ring manood online. Pero di imbitado si suspended Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. He has been suspended for another 60 days and that will expire on July 30th. So, wala pa siyang entitlement. Kasama sa mga bago rito sa loob ng session hall ay itong mga upuang ito. Ayon sa Secretary General ng Kamara, ipinakikita sa kulay ng mga upuan sa loob ng session hall ang kulay ng ating watawat. Dilaw, asul, at pula. Bago ang SONA, magsisimula ang second regular session ng 19th Congress sa umaga, kung saan 20 ang itinuturing ng priority bills gaya ng napagkasunduan ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA kamakailan. Kabilang sa 4 na di pa na ipapasang priority bill, ang panukalang alisin ng mga doble o mga nag-o-overlap na posisyon sa gobyerno at ang reforma sa pension system ng mga sundalo, pulis at iba pang uniformadong personnel. Naipasa na ng Kamara ang Maharlika Investment Fund. Pero panawagan ni Senator Coco Pimentel, huwag sanang dyan lang tumutok ang SONA ng Pangulo at isama rin ang pangmatagalang solusyon sa problema sa supply ng tubig at epekto ng El Nino. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangiliban Perez, nakatutok 24 oras. Paghahanda ba sa pag-okupa sa Recto Bank ang pagdami ng Chinese fishing militia malapit doon kamakailan? Sabi ng isang security analyst, posible raw may kinalaman yan sa ika-7 anibersaryo ng arbitral ruling na pabor sa ating bansa. Ang tiniyak ng AFP sa pagtutok ni Chino Gaston. Matapos na madaan noong nakarang linggo ang muling pagdami ng Chinese fishing militia sa may Iroquois Reef, na sa tingin ng Philippine Coast Guard ay posibleng paghahanda sa pagsakop ng nasabing bahura, pagdiin ng AFP Western Command, hindi sila papayag na sakupin ng China ang anumang bahura malapit sa Reed Bank o Recto Bank. Tuloy-tuloy naman sir yung pagpapatrolya natin dyan sa area, and we will make sure na we will take appropriate action para ma-deter sir anybody or any entity na mag-take over and control ng ating Recto Bank. As of now, sir, we really don't have any valid reports yet about as to the danger ng occupation.
Ang security analyst na si Professor Renato De Castro, hindi raw inaalis ang posibilidad na kukunin nga ng China ang reed bank. Pero mas malamang aniya na nagbibigay ng mensahe ang China at sinusukat din ang reaksyon ng US. I will not discount it. No, that's a possibility. But my hunch is it's more of a signal. You know, we are about to commemorate the 7th anniversary of the arbitral ruling. We might have won the legal case, but we have the capacity to render that case a piece of trash paper. Hindi rin naniniwala si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na occupation ng reed bank ang pakay ng China. Maaring may kinalaman anya ito sa paghahanap ng langis at gas sa parting ito ng dagat. Kaya lalong nagiging mahalaga aniya ang 2016 arbitral ruling na dumarami na ang kumikilalang bansa. But if the whole world recognizes the ruling, then the whole world will follow the ruling. It's only China doesn't follow. So it's, China cannot go against the whole world. We are actually winning here. Nauna nang sinabi ni Senator Amy Marcos na chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations na hindi lang China ang dapat i-monitor sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sabi ng senadora, posible aniyang ang paglipad at paglayag ng US at mga kaalyado nito sa West Philippine Sea ay lalo daw nagpapataas ng tensyon. Pero sabi ni Carpio, hindi pwedeng ihambing ang mga ginagawa ng China sa Amerika. First of all, China is patrolling the West Philippine Sea because it claims it as its own. It's saying, akin ito. The US and its allies patrol the West Philippine Sea because there's freedom of navigation or flight. They are not claiming the resources or the fish. Whenever the US and its allies sail in the West Philippine Sea, they actually affirm the arbitral award. Sinusubukan pa naming kuhanan ng pahayag ang Chinese Embassy. Pero dati nang sinabi ng Chinese Foreign Ministry na teritoryo nila ang reed bank at mga kalapit na bahura. Ang pagpasok ng Philippine Coast Guard dito na walang paalam ay paglabag daw sa kanilang soberenya. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Kakulangan sa supply ng tubig, rice tarification law at agricultural smuggling. Ilan lamang yan sa mga tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa pulong sa Philippine Council for Agriculture and Fisheries. Kabilang sa mga tinalakay roon ang nakaambang kakulangan sa supply ng tubig dahil sa banta ng El Nino. Napag-usapan din ang tungkol sa nagpapatuloy na problema sa smuggling at pagpapatupad ng rice tarification law. Idinaing din ng grupo ang kakulangan ng pondo para sa iba pang mga programa tulad ng subsidiya sa langis at sapat na mga pasilidad sa imbakan. Pati na rin ang inaasahang kakapusan sa supply ng karne ng baboy. Tiniyak ng Pangulo na ang mga rekomendasyong inilahad ay nakalinya sa plano ng pamahalaan upang tugunan ang mga ito. Kabaliktaran sa tumitinding eksena at plot twist ang masayang kulitan na off-cam ng cast ng murder mystery drama series na Royal Blood. At si Megan Young, nabiktima ng prank na patok sa netizens. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Ang pagkamatay ni Gustavo Royales. Ikaw ang pumatay kay Tay. Let me just remind the two of you that we all wanted this to happen. And ngayon na nangyari na, you're gonna pin it on me? Na sinundan ang turuan ng magkakapatid. Stop pretending. At bumuo ng iba't ibang espekulasyon at teorya mula sa mga netizens. Natuldukan na Napoy? nang madiskubre ni Napoy, played by Kapuso Primetime King Dingdong Dantes, na buhay ang kanyang ama sa series na ginagampanan naman ni Tirso Cruz III. Quiet! Kaya naman di na nakapagtataka na ang kakaibang twists and turns ng kwento ng pinakamalaking suspense murder mystery series sa primetime, certified hit at talaga namang sinusubaybayan ng marami. Palagi pang trending at pinag-uusapan. Ang magagandang feedback nga na yan, mas lalong nagpapa-inspire at nagpapasaya sa cast. Sa kabila ng mabibigat na eksena, kapag off-cam, sa TikTok lumalabas ang kakulitan ng cast. Gaya ni Rian Ramos na inilabas ang pagiging young at hard nang makipila sa ice cream.
Game na game ring nakisayaw ang iba pang lead stars sa post ni Megan Yang. Pero ang ating Miss World naging biktima ng prank. Dahil muntik nang mahalikan ni Megan ang co-star na si Lian Valentin na nagpanggap bilang si Micael Daes habang siya ay tulog. Patunay raw ang mga ito na kahit mabibigat ang eksena sa serye, masaya ang samahan ng mga stars sa set. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. At mga kapuso, bago tayo magtapos, gusto muna naming batiin ng isang maligayang kaarawan ang ating kasama, Kinikilig naman ako. si Miss Vicky Morales. Ay, thank you. Ageless. Ay, wow. God bless you, Magic. Vicky Morales. Ageless. Happy birthday. Nag-abala ka pa na dyan yung delivery rider. Oh. Ay, ito na, papizza mo. Thank you. Ano? Ang galing naman, mga matitikas pa mga Happy kasama. birthday. Thank you, Iya. Thank you. Sarap maging 30. Ayun. Ang bewa. Ayun. At yan po ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Emil Sumangil. Ako naman si Ivan Mayrina, buong puso para sa Pilipino. Ito po ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog, ang balita. Nakatuto kami 24 oras. Well, thank you Thank you. For more chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.